mga kaibigan, narito na siya, ang ating bida, si Jingming. Noon, isa lamang siyang hamak na E-rank. Ngunit ngayon, handa na siyang ipakita sa mundo ang lakas ng isang SSS rank awakener. Tunghayan natin ang kanyang engrandeng pagpapakilala. Ni Jing na nahulog siya sa bitag nito. Agad na nakilala ni Jing ang pagkakakilanlan ng halimaw na ito. Ito ay isang uri ng nilalang na lubhang karaniwan sa ilang. Siyempre, ang pagiging karaniwan ay hindi nangangahulugang madaling harapin ang isang dark cat. Sa kabaligtaran, ang katotohanan na sila ay napakalaganap ay nagpapatunay lamang kung gaano kahusay silang umangkop sa kanilang kapaligiran. Nang makita ang isang tao, ang dark cat ay naglabas ng isang uhaw sa dugo na dagandong, pagkatapos ay sumugod ng apat ang paa patungo kay Jing. Ang amoy ng sariwang laman ay nagpagana sa gana nito, na nagpatakbo dito ng mas mabilis. Karaniwan, ang mga awakeners na humaharap sa isang halimaw sa unang pagkakataon ay magpapanik. Gayunpaman, kahit na ito ang unang tunay na engkwentro ni Jingming sa isang dark cat, nanatili siyang kalmado. Lumapit ang dark cat sa loob ng 3 metro sa kanya, pagkatapos ay tumalon ng mataas, nakabuka ang mga kuko, na direktang tina-target ang ulo ni Jing sa isang mabagsik na pababang atake. Kung tumama ang suntok na iyon, ang kanyang ulo ay sesebog tulad ng isang hinog na pakwan. Ngunit sa pagtalon nito, mabilis na umiwas si Jing. Masusing pinag-aralan niya ang mga gabay na libro, at sa pinahusay na stats na ibinigay ng sistema, kahanga-hanga na ngayon ang kanyang bilis. Nang hindi matamaan ang biktima, lalong nagalit ang dark cat. Nagsimula itong umungol, ipinapakita ang matutulis nitong pangil kay Jingming. Ang mga mata nitong pula sa dugo ay nakatutok sa kanya habang naghahanda ito para sa susunod nitong atake. Inihanda ni Jingming ang kanyang sandata. Ayon sa kanyang nalalaman, ang mga halimaw na ito ay inuri bilang pressure beasts dahil maaari silang maglabas ng isang malakas na mapanupol na aura na madalas na bumabalot sa mga unang beses na awakeners, na nagpapababa ng kanilang kakayahan sa pakikipaglaban sa mas mababa sa 30%. O kaya'y ganap na nagpapahina sa kanila na lumaban dahil sa takot. Kaya bago ang Martial Arts College Entrance Exam, ang mga pamilyang may koneksyon ay madalas na umuupa ng mga profesional na gumagamit ng kakayahan bilang mga bodyguard upang samahan ang kanilang mga anak sa ilang, na tumutulong sa kanila na masanay sa pakikipaglaban sa mga halimaw ng maaga. Si Jing, syempre, ay walang ganoong resources bago ang pagsusulit. Ipinapalagay niya na kung tunay siyang nakatagpo ng isang halimaw, ang kanyang katawan ay maaaring likas na mag-react ng negatibo. Ngunit, nang harapin niya ang dark cat, wala siyang naramdaman na anuman bilang tugon sa mabagsik nitong aura. Sa katunayan, kalmado siya gaya ng dati, tumpak na kinakalkala ang trajectory ng pagtalon ng dark cat. Sa perpektong sandali, itinulak niya ang kanyang sibat ng diretso sa katawan ng nilalang. Bumulwak ang matingkad na pulang dugo tulad ng tubig mula sa isang sumabog na pangunahing arterya. Sinasabing karamihan sa mga awakeners ay nangangailangan ng ilang labanan upang malampasan ang takot sa pagharap sa mga malalakas na nilalang. Ngunit ang ilang tao ay likas na immune sa mapanupol na aura na iyon. Mukhang isa siya sa mga bihirang kaso na iyon. Sa isang biglaang paghila ng kanyang kanang braso, ginamit ni Jing ang momentum upang hilahin ang sibat mula sa leeg ng dark cat. Thud. Bumagsak ang katawan ng nilalang sa lupa, na nagpalabas ng ulap ng alikabok. Agad na nag-update ang score counter ng sistema. Matagumpay na naalis ang isang level 0 dark cat. Plus 3 ability points ang nakuha. Tandaan, ang mga halimaw ay inuri mula level 1 hanggang level 9. Ang mga nilalang na mas mababa sa level 1 ay tinatawag na level 0 monsters. Kung hindi dahil sa notification ng sistema, baka nakalimutan niya na ang pagpatay ng mga halimaw ay nagbibigay ng ability points. Nang makita ang plus 3 puntos na lumabas sa kanyang system panel, sumigla ang kanyang dibdib. Nangangahulugan ito na sa mga labanan sa hinaharap, kung makakakuha siya ng sapat na puntos, ang kanyang lakas ay maaaring lumago pa. Gayunpaman, ang pagkuha ng napakaliit mula sa pagpatay sa pasang ito ay hindi epektibo. Kailangan niyang makarating sa gitnang lugar sa lalong madaling panahon. Walang naunang karanasan si Jing sa pakikipaglaban sa mga halimaw at orihinal na planong manatili sa labas upang mas maging pamilyar sa labanan. Ngunit dahil wala siyang matinding reaksyon sa aura ng halimaw,
Ang pananatili sa labas ay wala ng gaanong kahulugan, kaya mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sibat at sumugod ng buong lakas patungo sa gitnang lugar ng nasirang bayan. Kung ikukumpara kay Chu Minduang, na nagtataglay ng kakayahang uri ng hangin, ang bilis ni Jingming ay hindi itinuturing na partikular na mabilis. Gayunpaman, sa daan, patuloy pa rin siyang nakapagpabagsak ng mga halimaw. Napatay ang isang level 0 monster, Ironford Boar, plus 5 ability points. Napatay ang isang level 0 monster, Dark Cat, plus 3 ability points. Napatay ang isang level 0 monster, One-Horned Rhino, plus 6 na ability points. Sa kanyang mga labanan laban sa mga halimaw na ito, hindi kailanman ginamit ni Wag Gunmin ang kanyang kakayahan. Gusto niyang sanayin ang kanyang mga teknik sa sibat at mag-ipon ng karanasan sa labanan. Pagkatapos ng lahat, laban sa mga level 0 na nilalang na ito, ang paggamit ng S-Rank, Violet Sky Divine Thunder ay magreresulta lamang sa agarang pagpatay, na hindi nagbibigay ng tunay na halaga ng pagsasanay. Bukod pa rito, mas bihira ang kakayahan, mas malaki ang pagkonsumo ng enerhiya. Ang kanyang nakaraang E-Rank na kakayahan, Mahinang Kidlat, ay maaaring mapanatili sa buong lakas sa loob ng mahigit 3 oras. Ngunit ang kanyang kasalukuyang S-Rank na kakayahan, Violet Sky Divine Thunder, ay malamang na tumagal ng mas mababa sa 1 oras sa buong output. Dapat tandaan na ang Martial Arts University Entrance Exam ay tumagal ng buong 12 oras. Kung maubos niya ang kanyang kakayahan ng maaga, sa oras na makarating siya sa core zone at humarap sa mid to high level tier 1 monsters, wala na siyang ibang paraan ng pag-atake. Kaya naman kailangan niyang pigilin ang paggamit ng kanyang kakayahan sa ngayon, na iniipon ito para sa core area. Bukod pa rito, pagkatapos ng bawat labanan, malinaw na naramdaman ni Jing ang kanyang pagpapabuti. Ang mga labanan na ito ay nagpatong-patong, mabilis na nagpapatalas ng kanyang combat sense at spear skills sa isang nakakagulat na bilis. Sa partikular, ang kanyang teknik sa sibat ay nagiging mas makinis at mas natural, hanggang sa punto na kaya niya itong gamitin ng malaya, isang sensasyon na hindi pa niya naranasan noon. Pinaghihinalaan niya na hindi niya namamalayan na nakamit niya ang isang breakthrough sa Spear Mastery. Sa isang basag, nasirang kalye, nakita ni Jing ang isang halimaw. Ito ay kasing laki ng isang maliit na kotse. Sa isang matalim na sungay sa ulo nito tulad ng isang talam, makapal at matibay na mga paa, at maitim na kayumangging balat, naglabas ito ng isang mabagsik na aura. Ito ay isa sa mga halimaw na ayaw harapin ng mga kalahok. Ang One-Horned Rhino. Nang makita si Jing, sumugod ang halimaw tulad ng isang German tank, na sinisira ang lahat sa daan nito. Sa kabila ng napakalaking sukat nito, hindi mabagal ang bilis nito. Habang papalapit, nanatiling kalmado si Jingming. Tumalon siya sa ere at may tumpak na katumpakan na bumaliktad sa ere bago itinulak ang kanyang sibat sa isang marahas na pagtulak ng diretso sa utak nito, na sinisira ang pinakamahalagang bahagi ng nervous system nito. Agad na namatay ang One-Horned Rhino. Nang hilahin ang kanyang sibat, lumabas ang ilang pula at puting bagay kasama nito. Para sa isang ordinaryong tao, ang biglaang pagharap sa ganoong eksena ay malamang na magdulot ng agarang pagsusuka kung mahina ang kanilang tiyan. Ngunit nanatiling kalmado ang ekspresyon ni W. Gunmin. Binuksan pa niya agad ang kanyang system panel. Pangalan, Wag Gunman. Rango, Awa Kenner. Kakayahan, Violet Sky Divine Thunder S. Pangangatawan 141. Enerhiya ng dugo. Espiritu 160 Hz. Kasanayan, teknik sa sibat intermediate. Flashing Lightning Gale Break. Ability points 213. Sigurado, ang kanyang teknik sa sibat ay nakalusot sa intermediate. Nagliwanag ang mga mata ni Jing, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa paghanga. Ang tunay na labanan ay tunay na ang pinakamahusay na paraan upang mapabuti ang lakas ng isang tao. Ang intermediate na teknik sa sibat ay comfortable ng gamitin. Kaya, ano kaya kung i-upgrade pa niya ito? Pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan, hindi na napigilan ni Jing ang tukso at direktang pinindot ang plus sign sa tabi ng teknik sa sibat. Agad, hindi mabilang na mga teknik na may kaugnayan sa sibat ang bumaha sa kanyang isip tulad ng isang tidal wave. Hindi ito tulad ng mga pag-download ng memorya sa mga pelikula kung saan pinapanood mo ito ng isang beses at nakakalimutan mo agad. Hindi.
Ito ay eksaktong naramdaman tulad ng resulta ng personal na pagsasanay ng sibat sa loob ng mga dekada sa pamamagitan ng pawis at dugo. Nang matapos ang proseso ng paglilipat ng memorya, si Jing, na dating naniniwala na ang teknik sa sibat ay hindi kasing halaga ng dalawang pangunahing stats, pangangatawan at espirito, ay napagtanto ngayon kung gaano siya kamali. Sa pag-upgrade ng teknik sa sibat sa advanced, dumobol ang bilis ng kanyang pagtulak. Ganap niyang pinagkadalubhasaan ang bawat kasanayan na may kaugnayan sa sibat. Anuman ang kalaban, makakahanap siya ng paraan upang kontrahin sila. Kung mayroon lamang siyang mas maraming ability points. Gusto niyang makita kung gaano katikot ang isang master level na teknik sa sibat. Nagpa siya si Jing na lumalim pa sa gitnang lugar kung saan gumagala ang mga high level na halimaw. Doon, mas mabilis ang kanyang pagkuha ng ability point. Pagkaalis niya, lumitaw ang ilang iba pang mga examinee sa kabilang dulo ng kabilang kalye. Ito ay isang grupo ng 5, isang babae at 4 na lalaki. Pinangunahan sila ng monitor ng klase 5. Si Lam Kandin, na nag-imbita kay Jingming na sumali sa kanilang koponan bago magsimula ang pagsusulit. Sinuri ni Lam Kanyen ang kanyang paligid at tila nakakita ng isang figure na lubhang kahawig ni Jingming. Nagulat siya sa nakita. Nang marinig ito ng iba, inakala nilang nagkakamali siya. Naniniwala silang walang paraan na makarating siya sa lugar na ito sa kanyang kasalukuyang lakas. Ang pagpapakita dito ay magiging pagpapakamatay. Gayunpaman, hindi pa rin mapakali si Lam Kanyen. Nagkamali ba talaga ako sa pagkakakilala sa kanya? Ang taong iyon kanina ay lubhang kahawig niya. Nagtataka ako kung kumusta na siya ngayon. Kapitan, tingnan mo. Ang one-horned rhino na ito ay tila hindi pa matagal na patay. Isang nagulat na sigaw ang umakit sa atensyon ni Lam Kanyen. Mabilis na sumugod ang grupo at pinalibutan ang bangkay ng one-horned rhino, nagkukulitan sa kanilang sarili. Ang dugo sa paligid ng mga sugat nito ay hindi pa natuyo, ibig sabihin ay namatay ito sa loob ng huling ilang minuto. Ang katawan nito ay may maraming pinsala, ngunit ang nakamamatay na sugat ay nasa ulo nito. Sa paghusga sa hugis ng pinsala, tila ito ay isang tumatagos na sugat na dulot ng isang mahabang sandata, isang bagay na lubhang kahawig ng isang sibat. Sandaling natigilan si Lam Kandin. Sa tingin mo ba ay napatay ni Jingping ang one-horned rhino na ito? Nakita ko talaga ang isang taong lubhang kahawig niya kanina. Isang lalaking estudyante ang nagsalita na may kakaibang ekspresyon. Ang one-horned rhino ay isang lubhang mahirap na halimaw na harapin. Ito ay ang uri ng hayop na tanging mga C-rank awakeners lamang ang makakapatay ng mag-isa. Sinasabi mo ba na ang isang E-rank awakener ay makakabagsak ng isa ng solo? Ginawa man niya o hindi, maaari lang nating tingnan ang kanyang ranggo. Tama. Isang lalaking estudyante ang kinuha ang kanyang smartwatch at mabilis na nakita ang pangalan ni Jing sa leaderboard. Ranggo 46. Jingming 256 na puntos. Jong City No. 2 High School. Jing rank 46. Ano? Nakapasok siya sa top 50. Nakita ko ba ng tama? Ang mga lalaki ay unang natigilan sa gulat, pagkatapos ay sumigaw na parang nakakita sila ng multo. Hindi. Ano? Kailan pa naging ganito kalakas ang isang rank awakener? Hindi ako naniniwala. Sa bukas na lupa sa labas ng nasirang bayan, 10 malalaking projection screen ang nagpapakita ng live footage feeds na nakuha ng mga military drone. Sinusubaybayan ang mga examinee na kasalukuyang nasa top 10. Sa ilalim ng mga higanteng display na ito ay libu-libong maliliit na screen, mga larawan mula sa mga nakapirming camera na nakaset up sa buong nasirang bayan. Pinalaki lamang sa pangunahing display kung kinakailangan. Sa ibaba ng mga screen sa isang pansamantalang spectator stand, ang mga pinuno ng Education Bureau kasama ang mga prinsipal at guro mula sa iba't ibang paaralan ay nagkokomento sa mga estudyante sa mga ranggo. Ranggo 1, Chu Minduang, 412 puntos. Mukhang nagsimula na siyang magmasaker sa gitnang lugar. Ang kanyang mga kasanayan sa paggalaw ay tunay na kahanga-hanga. Ang kanyang bilis ng pagmamartsa ay madaling makipagkumpetensya sa mga nasa martial arts exams ng provincial capital. Ano man ang sabihin mo, si Principal Luo pa rin ang pinakakahanga-hanga. Halos ang buong top 10 ay mga estudyante mula sa iyong paaralan. Kabilang sa kanila, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng suit na may maikling buhok ang sentro ng usapan.
Ito si Trong Van Son, direktor ng Jiang City Education Bureau, na tumanggo sa kasiyahan. Si Chu Minduang ang trump card ng Jiang City. Sa martial arts exam ngayong taon, dapat siyang makapasok sa top 100 sa buong Jiang province. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lu Hang, ang mga prinsipal ng high school number 1 at number 3, na pinupuri sila sa paggawa ng mahusay na trabaho sa pagsasanay ng mga natatanging talento para sa lungsod. Pagkatapos ay bumaling sa prinsipal ng Jiang City High School number 2, sinabi niya sa kanya na magmuni-muni at magsikap pa. Dahil ang pinakamataas na ranggo na estudyante mula sa kanyang paaralan ay nasa ika-18 na pwesto lamang, ang prinsipal ng number 2, si Duang Do ay yumuko sa kahihiyan, na nangangakong gagawa ng mas mahusay. Mahalagang tandaan na sa mga nakaraang taon, ang kanyang paaralan ay palaging nangingibabaw sa number 3 high school. Ngunit ngayong taon, tila baligtad ang sitwasyon. Nag-scroll si Duang Do sa mga ranggo sa loob ng mahabang panahon bago napagtanto na 8 estudyante lamang mula sa kanyang paaralan ang nakapasok sa top 50. Ang mga resulta ng martial arts exam ay direktang nagtatakda ng pamamahagi ng pondo ng edukasyon para sa bawat paaralan. Dahil doon, alam na alam ni Duang Do ang karamihan sa mga nangungunang estudyante ng kanyang paaralan. Ngunit ang pangalang Jingming ay ganap na hindi pamilyar sa kanya. Malamang ay isang nakatagong talento na estudyante mula sa isang regular na klase. Naisip niya, tatanungin ko ang homeroom teacher mamaya. Hindi niya ito sineryoso. Pagkatapos ng lahat, sa napakaraming estudyante, hindi karaniwan na may isa o dalawa na nagtatago ng kanilang mga kakayahan. Gayunpaman, hindi tulad ng kawalang interes ng prinsipal sa likod, ang homeroom teacher ng klase 12A5 sa number 2 high school, si Tran Pham, ay natigilan. Kilala niya si Jingping ng napakahusay. Ang bata ay isang E-rank ability user lamang. Paano siya nakapasok sa top 50? Bukod pa rito, siya ang kasalukuyang pinakamataas na ranggo na estudyante sa buong klase 12 hanggang A5. Hindi ka panipaniwala, nagtatago ba siya ng kanyang tunay na kapangyarihan? Ngunit gaano man kahusay mong itago, ang isang E-rank na kakayahan ay hindi maaaring biglang maging S-rank. Kung gayon paano niya nakamit ang ganoong kataas na score? Hindi maintindihan ni Tran Pham. Ang martial arts exam ay puro tunay na labanan laban sa mga halimaw. Walang lugar para sa pandaraya. Sa kasamaang palad, ang pangunahing screen ay nagpakita lamang ng top 10, habang ang libu-libong nakapirming camera feed sa ibaba ay masyadong siksik upang makita. Ang paghahanap sa footage ni Jingming sa gulo na iyon ay halos imposible. Sa loob ng nasirang bayan, pagkatapos ng kalahating oras ng pagmamartsa, sa wakas ay nakapasok si Jingming sa gitnang lugar. Kung ikukumpara sa labas, mas kaunti ang mga halimaw sa gitnang lugar. Sa daan, naririnig niya ang mga dagandong na umaalingaw-ngaw sa malayo. Ang hangin ay makapal sa amoy ng dugo at isang aura ng karahasan. Mahigpit na hinawakan ni Jing ang kanyang sibat, isang nutrient bar na nakakagat sa kanyang ngipin, ang kanyang combat boots na kumakaskas sa isang lumang kalaw-angin na lata sa tabi ng kalsada. Habang gumagalaw, nanatili siyang alerto. Alam na ang mga high-level na halimaw ay madalas na may tiyak na antas ng katalinuhan at isang malakas na pakiramdam ng teritoryo, grower. Habang malalim siya sa pag-iisip, isang mahinang dagandong ang umalangaw-ngaw, at isang halimaw ang biglang sumugod mula sa mga guho. Ang hugis nito ay medyo tulad ng isang tigre, ngunit ang katawan nito ay hindi bababa sa 5 beses na mas malaki. Ang balahibo nito ay pinaghalong dilaw at itim, at ang pinakakapansin-pansin sa lahat ay ang mga talom ng buto na nakausli mula sa mga paa nito, matalim tulad ng mga kutsilyo. Bagaman malinaw na buto, kumikinang ang mga ito na may metalikong kintab. Sa likod nito ay isang buntot na parang latigo, level 1 beast, Bloodiclo Tiger. Pinaningkitin ni Jing ang kanyang mga mata tulad ng pusa noon. Ang Bloodiclo Tiger ay isang medyo karaniwang halimaw. Mukhang hindi masama ang aking swerte. Kakapasok lang sa gitnang lugar at nakahanap na agad ng level 1 beast. Bahagyang umangat ang sulok ng kanyang mga labi. Perpekto. Tingnan natin kung ano ang magagawa ng intermediate na teknik sa sibat na ito na kakalabas ko lang. Itinaas ni Jing ang kanyang sibat at sumugod ng diretsyo sa tigre.